Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito guys na Mitsubishi Adventure 4D56 engine. Bali guys, ang problema nito nakailaw yung battery indicator. Yan, sir, kausapin natin guys. Sir, doon ka lang sir sa kabila. Lipat ka na lang. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ito guys, si sir galing pa ng ano sir? Lipa? Batangas City po. Batangas City. Ito guys, si sir Michael. dumayo dito sa shop natin kasi nga bali ang battery indicator nito makailaw kahit naka-andar na yung makina. Pero guys, mahina lang daw. Yan. Bali, ipakita ko muna sa inyo. Sir, naka-neutral. Yan, kitang-kita naman guys. Kumukurap-kurap pala sir. Yan, ito guys. Tapos itong fuel separator. Yan, umiilaw yan guys. Ito guys, kapag nagsabay yung fuel separator, itong sa fuel filter indicator, pati itong battery indicator. Kapag nagsabay yan, umiilaw yan, ibig sabihin na alternator. Pero kapag ito lang ang umiilaw, ibig sabihin na may tubig ang fuel filter sir. Yan. Kapag hindi ito nakasabay yung battery indicator. Pero kapag nagsabay yan guys, ibig sabihin na alternator yan. Kaya lang ang problema nito, kagagawa lang daw nito Saturday lang. Kapapagawa lang daw, hindi na natin guys babanggitin kung sino gumawa nito. Syempre kasiraan din sa gumawa nito kasi kumbaga ginawa na pero hindi pa rin dinoble check. Kaya ito guys yung may-ari na double ng gastos. Yan. Ito guys ang may-ari galing ng Batangas City. Sir, bago natin kalasin yung alternator o check upin, shoutout ko muna, bati ka muna. Shoutout nga pala sa aking kapatid Erwin Arcega, tsaka tropang Malampaya ng ODP. Yan si sir, bago nating customer. Ano yun sir, napanood mo rin yung video ko sa YouTube? Yes sir, napanood ko na. Dito tungkol sa alternator din. Yes sir. Yan, bali kasama ni sir yung ano yung sir, anak nyo? Yes sir. Bebe, kaway. Anak ni sir. Yan, napakaaga nila. Sir, anong oras kayo dumating dito? Mga 7:10. 7:10. Halos magkasabayan lang pala tayo. Nakita ko kayo ganyan. Yan, bali guys, ito kumukurap-kurap yung battery indicator. So ibig sabihin may problema yan sa loob ng alternator. Pero bago natin kalasin yan, sukatan muna natin ng karga guys. Sir, check ka muna sir, papailaw aircon ko sa inyo. Yan, ito guys yung karga nya, nasa 14 volts naman guys. Yan, kumakarga naman siya. Kaya nga lang ang problema niya, nakailaw yung battery indicator. Yan. Sir, pakiilaw aircon sir. Yan, ito guys 14 volts ang lumabas pa rin. Naka headlight na. Yan, gumagana ang headlight. Ilaw mga araw. Tapos ang compressor niya guys gumagana. Kaya lang hindi lang kita ron kasi ang hub niya nakatago. Yan, nakatago ang hub niyan. Basta Mitsubishi ang taste. Yan. Pero ito guys kumakarga siya. Yan. Pero sir, pakipatay yung ilaw aircon. Yan guys, patay ang ilaw aircon. Pero 14 volts pa rin siya. Isa pala sir, namamatay rin pag nire-revolution. Pero pag naka-on lahat, may mahina. Lalo sir sa gabi. Sige sir, patayin ko na. Makapatay sir, patay. Sir, halika sir, dito tayo. Yan, ito guys, papakita ko sa inyo. Balik kagagawa lang to sir ng nakaraang linggo. yes sir. Kaya nga lang, problema lang, ginawa na nila, hindi pa nilinis, no? Yan. Ako kasi guys, kapag ginagawa ko alternator, diretso linis na, tapos pinipinturahan na rin natin para kapag nakakabit sa makina, magandang tingnan. Yan. Baga, baklas na diba sir? Yan, nandiyan pa sir yung mga alikabok. Parang alikabok pa to sir ng yung taal, no? Oo. Yan. So ito guys, ang gagawin ko rito, kakalasin namin tong alternator.
Tapos hindi ko na guys ipapakita sa inyo kung paano yung kalasin. Importante naman guys kung paano natin susolusyonan tong alternator na to. Yan, kung paano natin gagawin at ipapakita ko sa inyo guys kung ano lang ang naging problema niyan. Yan, hindi pa natin nakikita guys kung anong loob niyan, kung ano naging problema. Kaya babaklasin muna natin guys. Then guys, kakalasin muna namin yung alternator. So ito guys, natanggalan natin yung alternator. Dahil ito guys, kagagawa lang daw last week. Kita naman guys, napakadumi. Yan. Dapat guys, inayos na rin, ginawa na rin naman, dapat nilinis na rin. Yan, kaya kita naman, napakadumi. Kaya ito guys, kapag ginawa natin, lilinisin na rin natin ito, tapos pipinturahan natin. Pero bago natin linisin niya, syempre, testing muna natin. Tignan natin guys kung anong naging problema sa loob. Pero buka muna. Tanggal lang yan. Okay, testing natin. Ito guys yung battery indicator. Kailangan guys, kapag pinagdaanan natin yung pan-testing ko, mamatay yung battery indicator. Ito ka rin. Kaya ito guys, meron siyang konting-konti patay yung ilaw. Yan, nakailaw siya ng konti. Guys, kitang-kita naman, nakailaw ng konti. Kita rin. Okay. Pero ito guys, kumakarga siya. Yan, 14 volts. Kira naman. Ibig sabihin guys, buo yung diode na ito kasi kumakarga siya. Saan anong na-repair dito? Diode? Yun lang. Diode. Yung IC niya yung pa rin. Binalik pa rin yung IC niya. Oo. Tingnan natin guys kung anong ginawa rito. Ito guys yung ginawa nila. Yan. Binaunan nila ng diode na maliliit. Ibig sabihin sir, kinumbert na rin. Binuksan nila? Binuksan. Kasi ang stock nito guys, ganito. Ganito yan guys ang IC niya, yung merong diode din. Yan, ito. Tapos itong kinabit na IC, yan, wala siya dito. Pero ito meron. Yan. Tama rin naman guys ang ginawa nila. Tulad din ng ginagawa ko. Kapag nagko-convert ako ng IC regulator, binabaunan ko nito. Yan. Pero ang tanong yan, bakit umiilaw yung indicator niya? Yan. Kaya titingnan natin to guys. I-check natin to guys kung tama ang pagkakalagay nila. Kasi kapag baliktad ang isa yan guys, iilaw yung niyan, battery indicator. Guys, medyo magpo-forward lang tayo ng konti sa pagbabaklas nito kasi hindi natin pwedeng pahabain ang video. Ang importante, makita natin kung anong nagiging problema. So ngayon, siya naman kumakarga. Ibig sabihin na buo yung IC regulator, buo yung diode. Bali, ito guys ang tatanggalin. Tapos meron yan dito, yan sa loob. Yan. Tapos yung dalawa na tornilyo para sa IC. Mamubunod tayo guys.
Bali, ang gagawin natin dito guys, susubukan ko munang palitan to. Itong tatlo na to. May direct. Yan, papalitan natin yan guys ng original talaga na galing sa tayo ng alternator mismo. Yan, tapos lilinisan natin to, tapos pipinturahan natin. Ito guys ang kukunin ko. Yan, ganito guys, kukunin natin to, yung original talaga. Yan, kukuha ko rito, pero ang kukunin ko guys yung medyo maliit dito. Nakukuha ko na itong tatlo, tapos tatanggalin ko to. Yan, ipapalit natin dito ng tatlo na yan. Ito guys, nabibili to sa ohms, baka hindi siya accurate. Yan, tapos ang gagawin ko, lilinisan ko, tapos pipinturahan ko. Tapos ito guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-testing nito. Charge mo. Medyo mahina guys ang battery natin. Yan guys, kitang-kita naman. Yan, malakas ang tilt niya. Yan, so ibig sabihin na buo yung rotor. Yan. And guys, ang gagawin namin, pipinturahan muna namin, lilinisan namin. Tapos i-check na rin natin to guys kung pwede pa yung oil seal. Pero kapapalit lang ng oil seal nito sir, no? Yan, hindi na natin gagalawin yan guys. At dito naman guys, kitang-kita naman hindi nagbasa yung slip ring. Yan. Guys, gagawin ko muna, aayusin ko muna yung pyesa, papalitan ko, tapos papakita ko sa inyo guys mamaya kapag na-repair ko na. So okay na guys, ito naiporma na natin yung mga maliliit na diode. Yan, bali ito guys yung pinalitan natin. Yan, hawakan mo rin. Yan, bali ito guys yung pinalitan natin. Yan, tatlong diode. Tapos naihinang na rin natin yung IC. Yan, yung IC regulator. Yan, tapos ito guys yung inilagay nila na diode. Yan, iba-iba ang sukat. Kaya sana dito lang ang naging problema para hindi nabibili ng IC regulator yung may-ari. Kitang-kita naman guys. Bali tatlo yan guys, nawala na yung isa eh. Yan. Tapos kailangan guys, kapag magkakabit kayo nito, yan, hindi pwedeng bali-baliktad. Kasi ito guys, mayroong positive negative yan. Ang positive niyan guys, yung may guhit dito. Yan. Katulad nito guys. Yung positive yan guys. Yan, yung may guhit. Tapos yung kabila, negative. Kapag nabaliktad nyo yan guys, hindi yan mamamatay yung battery indicator. Kailangan pantay-pantay siya. Nandito lahat yung positive. Yan, katulad nito, nandito rin lahat. Medyo fade na yung guhit niya guys. Tapos kailangan guys, ang ikakabit nyo, yung galing din sa alternator mismo sa diode. Tatanggalin nyo, tapos ililipat nyo. Yan, kailangan nakahinang rin ng maayos. Yan. Tapos ito guys, yung stator nya, ihihinang rin natin dito yan, tatlo. Kailangan nakahinang ng maayos. Yan. Ganyan guys. Tapos ito guys, yung gaya na sinasabi ko, baklas na rin naman, syempre, lilinisan na rin natin. Yan. Kasi yan yung bomba, papunta sa hydrovac. Tapos ito guys, yung rotor. Yan. Kailangan guys, ang rotor nyo, katulad nito guys, nagpalit na ng slip ring. Pinalitan na. Ito guys, replacement na. So, ang nangyari dito, may mga guhit-guhit. Yan, may mga guhit-guhit siya. Kaya ang ginawa ko, niliha ko na, pinantay ko. Tapos, nagpalit na rin ako ng carbon brush. Yan, kasi ito guys, may mga kain-kain. May mga guhit-guhit siya, kain-kain. Kaya, isa rin yan guys, nagiging dahilan kapag dumumi siya, iilaw yung battery indicator. Yan, kitang-kita naman guys, may mga guhit siya. Kinain ng ng slip ring. Yan. Ito guys, pinalitan ko na rin ng bagong carbon brush. Yan. Bali FCC yan guys. Magandang klase yan guys na carbon brush. Yan, FCC ang kinakabit ko. Tapos ito guys, nilihan na namin na maayos para mawala yung guhit-guhit. Pero ito guys, lilihain ko pa maigi yan kasi meron pang konti. Yan. Ano ito guys, ihihinang ko na to. Yan, medyo matagal ihihinang yan guys. Hindi na natin isasama sa video kasi nga
baka pumalpak ang trabaho natin kapag minadali natin. Kailangan guys, kapit na kapit yan. Yan, hindi rin siya pwedeng pag ininang nyo, babagsak ang tinggaron sa loob kasi magiging grounded yan. Magdidikit yung positive, negative na diode. Yan. Kaya guys, papakita ko na sa inyo guys mamaya kapag testingin na namin. So ito guys, okay na. Naihinang na natin yung stator. And guys, kailangan hinang na hinang, maganda ang kapit. Yan. Hindi katulad kanina, para siyang hilaw yung pagkakahinang. And guys, kitang-kita naman. Yan. Maganda yung pagkakahinang natin. Yan. Kaya guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-assemble niyan. Kung paano natin isasalpak tong rotor dito sa may IC. Yan, ganito lang yan guys. Ito hindi nyo pwedeng ipasok ka agad dito kasi mapuputol yan. Kaya kailangan ng alambre. Ito guys, gagawa kayo ng alambre ganito, babaloktotin nyo. Yun ang itutusok nyo rito. Yan. Tapos ito, mayroon siyang butas dito para lusutan naman ng pantay na alambre. Yan. Siya ang magiging lock kapag ipinao natin yung itong carbon brush. Ang una yung ibabaon guys yung nasa loob. Yan, bago nyo itutulak yung nasa likod. Tapos tulak uli. Yan, lubog uli. Yan. Camera. Yan. Yan guys, okay na, nakalubog na. Yan, dahil dito sa alambre na nilagay natin sa likod. Yan. Kasi kapag pinasok natin yan dito, mapuputol yan, tatamaan ng bearing. Kaya kailangan natin ilubog yung carbon brush. Tapos guys, make sure lang na masikip. Kailangan masikip guys ang paglagay natin ng tornilyo. Tapos syempre, kailangan bubunutin nyo to guys. Yan, wag na wag nyo makakalimutan yan. Kasi kapag kumandar na yung makina, masusunog yung IC regulator. Bali, 4 na tornilyo. 8 ang yabe. Make sure lang guys na masikip ha. And guys, okay na, parang brand new. Yan. Tapos iikot nyo guys, kailangan walang sasayad sa loob. Yan. Tapos syempre, bago natin ikabit yung bomba, testingin muna natin guys. Yan. Ito guys, ang trabaho na itong mga pan-testing ko. Kailangan muna natin testingin dito sa labas para kapag kinabit sa makina, kung may sira ang alternator, hindi tayo madodoble ng talas. Kaya ako gumagawa ng pan-testing. Yan. Ito guys yung battery indicator. Yung kaninang umiilaw na mahina. Wala na charger. Yan. Ngayon guys, kailangan na pag binuhay natin yung pan-testing ko, mamatay ito. Kanina meron siyang konting-konting ilaw. Sige, Ryan. Yan, dito ka rin. And guys, wala na yung ilaw niya. Yan, yung konting-konti. Yan, tapos ito guys, 14 volts. Yan, dito. Ito rin. And guys, sa 14, loloadan natin. Yan. Yan, pan at saka headlight. And guys, 14.8. Napakaganda ng karga niya. Tapos ito guys, yung indicator. Yan, wala na siya. Yan, buhayin uli natin. Okay, tutok na meron. Okay na sir. Yan ito guys, bali ang naging problema niya lang dito sa diode. Yan, hindi siya nag-accurate. Itong diode na maliit na to.
Yan, iba-iba ang sukat, hindi siya nag-accurate. Tapos yung carbon brush niya guys, medyo may kain-kain ng konti. Yan, kitang-kita naman yung guhit-guhit. Inayos na rin namin para baka kasi isa rin to sa nagiging dahilan guys. Kaya nagkakanta doble-doble ang gastos na may-ari. Kasi kapag hindi natin pinilitan yan, baka dito naman magka-problema. Yan. Bali, ang gagawin ko na ito guys, kakabit na namin, tapos titestingin na namin mamaya kapag pinakar na yung A few moments later. So ito guys, okay na, naikabit na natin yung alternator. Yan guys, parang brand new. Yan, wow! Hindi katulad kanina guys, sobrang dumi. Yan. Ito guys, pinipinturahan ko na rin to at nililinis ko kasi para magandang tingnan at syempre kailangan masiyahan din may-ari kasi ginawa na natin, syempre kailangan na natin linisin. Yan. Tapos syempre kailangan kumakarga, di ba sir? Yan guys, kapag gagawa kayo ng starter o alternator, kailangan yung tanggalin yung negative terminal. Yan, para in case man na dumikit ang llabe sa mainline na kapag nagkakalas kayo ng alternator, hindi puputok ang fusible link. Ito guys ang fusible link niyan ng alternator. Yan. Ito guys sa yan guys sa main ng alternator. Yan. Yan guys, kapitan natin kasi hindi aandar yan kapag hindi nakakabit ang battery. Yan. Tapos guys, ito kanina nakailaw yung battery indicator. Meron siyang konting-konti. Yan, ngayon guys, testing natin. Yan, kung natin susi. Okay na, Rek? Okay na? Yan, start natin. Yan. Okay na guys. Yan, wala na rin tong sa fuel filter indicator. Yan. Tapos loadan natin syempre. Headlight. Yan, bright natin. Aircon. Yan. Diretso na yan sir ng AC no? Yan. Bali guys 14.8. Yan. Medyo mataas siya ng konti sa 14. Ibig sabihin na nasa 14.8 yan hanggang 10. Yan. Ito guys naka headlight. Yan. Tapos naka-engage yung compressor niyan guys. Yan. Ito kasi guys hindi kita yung hub niyan. Nasa loob ang hub niyan. Yan. Yan, ito guys, 14 volts. Yan, napakagandang kumarga. Yan. Tapos ito guys, wala na sir no? Wala na. Okay. Yan. Kali ito guys, si sir galing pa ng Batangas City, dumayo sa atin para maging maayos ang sasakyan niya. Sir, baka may isa shoutout ka pa? Misis nyo? Sir, misis ka pala, si Mahal Mehan. Sulit ang pagdala dito kay GM pala din. Tani na lang, hindi kayo talagang sigurado sure po ng trabaho. Malinis, pero yan guys, si sir, hindi gumastos na malaki. Siyempre, tinignan lang natin. Ang pinalitan natin guys, yung tatlong maliit na diode lang. Tapos, siyempre, yung carbon, pinalitan na rin natin para isang gawaan na lang. Sir, maraming salamat sa iyo. Ingat po sa pag-uwi. Thank you, sir. Ingat po. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Maraming salamat.